Nandun siya sa dahig na yan. Nasa dahig na nga po ngayon ng Vice Presidente. Pero with all these happenings, sa paparating po na midterm elections ngayong taon, ano po sa tingin niyo magiging epekto nito? Digital sa pwedeng makaka-pull down ito sa ating ratings kung mas marami ang naniniwala sa Malacanang, no? Sa gagawa ng gobyerno ngayon. Kung mas marami ang naniniwala, it can pull down our ratings. Pero kung mas maraming galit sa mga nangyayari ngayon, then it will boost our chances of winning. And straight na tanong lang din po, straight answer, yes or no. Kayo po naniniwala na Yes. kumbaga napagplanuhan po itong pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte? May kinalaman po dito ang Marcos administration? Para ka naman ding quadcom kung mag-imbestiga digit chat sa ano, yes or no lang. Wala discretion. Yes or no? Senator Bato? But you can explain further if you want. Sige po. Parang Senado din. Senator Bato, if you want to explain further, you may. Sige po. Thank you, Digit Chat. Yes, alam ko pinagplanuhan na ng gusto yan. Deployment pa lang ng libu-libong pulis eh. Pinagplanuhan na yan ng gusto. Huwag niyo kong sabihin, huwag nila kong sabihan na hindi nila plinano yan at yung pagpasok pangalan ng ICC para mag-imbestiga, kahit na-deny sila ng-deny na hindi sila mag-cooperate ng ICC. Alam natin na kung sino yung nag-asikaso ng ICC dito. Sino nag-welcome, sinong nag-facilitate sa kanilang ginagawang investigation. Gobyerno rin natin. Huwag na nalukuhin yung taong bayan. Masyado naman silang masyado nilang niloko yung tao kung ganun pa rin yung kanilang stand. Kagaya po. Pinapasabi. Yes po. Senator Bato, kagaya ni VP Sara, kayo po nagsisisi na rin ngayon sa pagkakaroon ng unity team noon? Sobra, Digit Chat. Akala mo, kasi nung panahon ng kampanya ng 2022, kung hindi makapunta si VP Sara dahil may ibang engagement, ako yung pinaparepresent niya doon sa entablado. Magkatabi kami niya ng Pangulong Marcos eh. Kung mag-represent ako kay Inday Sara, magkatabi kami at talaga nagsisisi ako dahil alam mo, we felt betrayal to the max. Ako mismo, kinausap ako ni Pangulong. Sinabihan ako ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa Malacanang eh. Sabi niya, Bato, hindi ako mapayag na mag-imbestiga ang ICC dito. Hindi ako papayag. Huwag ka mag-alala. Kahit buhok niyo, hindi mahawakan ng ICC. Sabi niya sa akin, kahit na wala akong buhok, kalbo ako, pero hindi na talaga mahawakan ng ICC yung kahit buhok namin. Dahil nga, sabi niya, kung papayagan ko na sila mag-imbestiga dito, after Duterte, after sa inyo na maimbestigahan, sino ang next? Baka kami na naman ang next. So sabi ko, tama nga, kasi kung papayag ka, posible rin kayo ang isusunod. Pero what happened now? Iba ang sinabi, iba ang ginawa. We feel betrayed talaga. Because we expect that the President is a man of his word. If you are the chief executive, dapat panindigan mo yung sinabi mo. Pero iba ang nangyayari ngayon eh. Kaya nga, huwag siyang magalit kung sabihin namin na we feel betrayed. Opo. Kami pansamantala magpaalam this morning. Ano po ang inyong mensahe sa mga umano'y biktima ng EJK, madugong drug war, na ang sinasabi po ngayon, Senator, ay mabuti pa kayo dahil dadaan kayo sa due process. Mabuti pa kayo at dadaan kayo sa pagkakataon na ipagtanggol ang inyong mga sarili dahil daw yung mga kamag-anak nila ay hindi nabigyan ng pagkakataon na iyon at ngayon nga po'y mga nakalibing na. Ano po ang inyong mensahe sa kanila? Pareho tayo naghahanap ng hustisya. Hindi lang kayo, pati kami naghahanap ng hustisya. So kung yung sabi ninyo na yung mga kamag-anak ninyo na namatay, na hindi na bigyan ng hustisya, hanapin natin ang hustisya ngayon. Hanapin nyo, pagkasuhan nyo kami. Kung if you think na kami ang may kasalanan, kasuhan nyo kami. Pero what happened? Hanggang propaganda lang kayo. Sige kay sabi dyan na EJK.
hindi kayo makapile-file ng kaso dahil alam ninyo na hindi lahat ng namatay na yun, puro EJK. Yung 6,000 na yun, puro EJK. Hindi ninyo, alam ninyo yan, hindi nyo kaya mag-file ng kaso dahil wala kayo hawak na ebidensya. Pareho lang tayo, naghanap ng hustisya. Pareho tayo, pero huwag naman yung lahatin yan dahil yung ibang kaso na yan, may mga pulis tayong namatay na nakipagbarilan dyan sa mga sinasabi niyong namatay sa police operations. Kaya, ipitigahan natin at kasuhan natin. Kung meron kayong ebidensya laban sa amin, magkaso kayo. Pero anong ginawa niyo? O pumunta kayo ng ICC dahil alam niyo mas mas bloated yung proportion ng attention kapag doon kayo sa ICC. Kasi dito sa local court, wala kayong sigurado kayo na hindi kayo mag-stand yung inyong kaso sa korte, sa local court natin. Gumagana ang korte natin, hindi naman sarado. Open yung ating mga RTC dyan, lahat ng korte natin, up to the Supreme Court. Gumagana po yan, kaya dapat walang rason na makialam sa ICC dito. Pero yun, kagustuhan ninyo, sinusunod yung gusto niyo. Sige lang, we will be given a day in court pagdating doon sa ICC. Huwag kayo mag-alala. Okay. Sige po. So, Senator Bato, good luck po sa inyo at muli kaming tatawag kung kinakailangan po para po sa pagpapaliwanag mismo at maiklaro ang mga balitang ito. Salamat po, Senator. Salamat din at DJ Chacha. Magandang umaga sa ating lahat.